For today's video, I'm gonna show you on how do I make hair wigs for my Gutoon doll. So, ito po yung mga ginamit ko po sa paggawa ng hair wig para sa Gutoon doll. Dulo lang po ng stocking yung kailangan sa paggawa ng hair wig cap. Since it's stretchable, hindi na kailangan i-measure. So, ganito po yung magiging itsura niya pagkatapos. Medyo nag-adjust lang po ako sa size since kailangan din naman po natin putulin siya pagkatapos. Kailangan lang natin medyo malapit siya sa hairline ng doll. Then, kailangan po natin ng garter. Then, i-attach po siya dun sa hairline ng doll. Bale, sinukat ko lang po siya dun sa ulo ng head ng doll. Nung tinahi ko siya, naka-attach pa siya dun sa nakabaliktad na hair stocking. Di naman siya kailangan maging perfect since babaliktad rin naman siya pagkatapos. So, bali ginamit ko lang dito is running stitch, pero pwede rin kayong gumamit ng back stitch. Pagkatapos is babaliktad rin na din siya. So, after siya nung binaliktad ko na siya, ganito mag-iitsura niya. So, dahil para hindi siya madumihan, nilagyan ko ng cover yung Gutoon doll and then in-attach ko na din yung magandang part ng hair wig cap. Then, kailangan natin ng 3 pieces ng hair since kailangan natin na medyo makapal at walang bald spot. Medyo shaky lang po yung camera ko since kinuha ko tong video na to nung wala akong idea, nagagawa ko ng video tutorial. So, medyo magulo siya. So, natahi ko na po yung unang layer. So, kailangan po tahiin po natin siya na medyo magkalapit po siya para wala makikitang bald spot. So, sa second layer at sa mga susunod pang layer, ganin din po yung proseso ng pagtahi niya hanggang sa makarating po tayo sa taas po ng ulo ng manika. So, mukha naman po siyang maganda na kahit hindi patas siya tapos nakikita mo na yung itsura niya. So, medyo malapit na po tayo makarating hanggang sa tuktok po ng ulo ng doll. So, to cover the top part, kailangan po natin gumamit ng piece of hair. So, ganito po yung itsura po niya na kailangan po natin ilagay. So, ganito po yung ginawa ko sa part ito para matakpan po yung whole part of the hair cap. So, ganito po yung itsura po niya. Then, you need to push it down para medyo mag-flatten po siya. So, I just created a hole and attach it inside. So, kailangan lang po natin siyang tahin para maging secure po siya. And now, we're done with the whole process. Medyo tumataas lang yung hair ng doll since bago siya. Kailangan po natin siya i-cover ng plastic to condition the hair. Then, saka natin balikan yung buhok niya. So, on my next video, I'll be teaching you guys on how to cut and style his hair. Because right now, his hair is very fluffy and very messy. Actually, this is the first time na gumamit ako ng stocking for a wig cap. Medyo okay na din yung gawa ko nito compare sa mga gawa ko noon. Since this is the first time I use this technique, I can recommend you guys to use this also. It can be easier for you to do this. Actually, this hair is really been a long time now, but since it's Bam Bam's birthday, I decided to make a new hair for him.